Hindi lang mga lalaki ang nagtatanggol sa Ukraine laban sa pananakop ng Russia. Maraming kababaihan ang tumulong upang mapanatiling ligtas ang bansa. 10,000 ang nagpalista upang sumali sa Sandatahang Lakas at ang iba naman ay bumuo ng mga grupong puro babae. Katulad ng mga tanyag na Mangkukulam ng Bucha, isang volunteer unit na nagdulot ng matinding pinsala sa Russia sa iba't ibang paraan. May panahon na hindi posible para sa isang unit tulad ng mga Mangkukulam ng Bucha na umiral. Kahit pinapayagan na ang mga babae sa militar ng Ukraine mula 1,973, marami sa kanila ay hindi pinapahintulutang makipaglaban at ginagamit lamang bilang pansamantalang miyembro ng mga volunteer battalion. Noong 2017 nagbago ang lahat. Pinahintulutan na ng armadong puwersa ng Ukraine ang mga babae na mag-enlist sa higit sa 60 iba't ibang posisyon sa pakikipaglaban. Noong 2020, mahigit 15% ng pambansang puwersa ng bansa ay mga babae, kung saan daan-daan sa kanila ay nasa matataas na posisyon ng pamumuno. Ang pagbabago ng patakaran noong 2017 ay naging napapanahon lalo na nang salakay ng Russia ang bansa 5 taon pagkatapos. At mula noon, kinailangan ng Ukraine ang lahat ng tulong na maaari nitong makuha. Maraming kababaihan ang sumabak ng buo sa militar at nagsilbi sa mga frontline. Ngunit ang iban ay kinailangang balansihin ang buhay pamilya at tungkulin sa militar, habang patuloy na namumuhay at nagtatrabaho sa tahanan. Ito ang kilala nila sa buong buhay. Inilalaan nila ang libreng oras sa pagpigil ng mga pag-atake ng Russia. Sina Valentina at Ina ay matalik na magkaibigan na kabilang sa mga ganitong kababaihan. Si Valentina ay nagsanay bilang veterinaryo bago ang digmaan. Si Ina naman ay naging guro sa halos buong buhay niya. Pareho silang nasa early 50s at nakatira sa Nemysheva, isang maliit na baryo na hindi kalayuan sa lungsod ng Bucha, na naging lugar ng isang kilalang masaker ng mga Ruso noong mas maaga pa sa pagsalakay. Doon, sinasabing daan-daang inosenteng sibilyan at mga bihag ng digmaan ang pinatay ng Russia, kabilang na ang ilang mga bata. Isang memorial wall ang itinayo sa lungsod na may mga pangalan ng mahigit 500 residente na napatay sa massacre. Nakaligtas sina Valentina at Ina. Nagkakilala ang dalawa maraming taon bago ang pananakop ng Russia. Matapos maging magkaibigan ang kanilang mga anak na lalaki sa preschool, nagsimula silang mag-usap at napagtanto nilang magkatulad sila ng sense of humor at personalidad. Nagkasama ang mga anak namin. Nag-usap kami at agad naming napagtanto na pareho kami ng ugali. Paliwanag ni Valentina. Sa isang ulat ng National Public Radio, idinagdag ni Ina, naging hindi na kami mapaghiwalay. Para bang matagal na kaming magkakilala. Pero nang dumating ang mga Ruso sa Bucha, napilitan ang dalawang babae na maghiwalay ng landas. Ginawa nila ang lahat para mapanatiling ligtas ang pamilya kahit hindi handa. Nagtago si Valentina at ang pamilya sa kanilang silong. At maya-maya'y sumama rin ang mga natatakot na kapitbahay. Halos wala nang sapat na lugar para sa kanila. Naalala niya. Samantala, tumakas si Ina kasama ang pamilya at nagmaneho ng 60 milya papunta sa ibang baryo kung saan may maliit na kubong pagmamay-ari ng kanyang mga lolo't lola na may imbak na panggatong, silong at patatas. Hindi nakarating ang mga Ruso sa lugar na iyon, pero halos marating nila si Valentina na napilitang magtagal ng mahigit 1 linggo sa silong habang naririnig ang mga tunog ng karahasan mula sa itaas. Kahit ngayon habang pinag-uusapan ko ito, naalala ko pa rin ang matinding desperasyon, lungkot at pagkabalisa na nararamdaman ko noon. 8 pa lang ang edad ng kanyang anak na lalaki noon. Sa pag-aalala na baka ito na ang kanyang huling araw, hiniling ni Valentina kay Ina na alagaan ang kanyang batang anak na lalaki. Kung mangyari ang pinakamasamang sitwasyon, ipinaliwanag ni Ina. Sinabi niya sa akin, kung may mangyari sa akin, pakialagaan mo ang anak ko at palakihin mo siya. At sinabi ko sa kanya na gagawin ko iyon. Sinabi ko kay Valentina, mahal ko, nangangako akong sabay nating palalakihin ang mga anak natin. At salamat sa Diyos, yan ang ginagawa natin ngayon. Napakaraming ibang kababaihan ang nakaranas din ng parehong matitinding pagsubok sa panahon ng digmaan. Katulad ni Tetiana na nakatira sa Irpin, isang lungsod na may humigit kumulang 65,000 katao, mga 16 na milya mula sa kabisera ng Ukraine na Kiev. Noong Marso 2022 pumasok ang mga Ruso sa Irpin at sinakop ang ilang bahagi nito. At nagbago ng tuluyan ang buhay ni Tatiana
nang mapilitan ang mga lalaking pinakamalapit sa kanya na sumabak sa labanan. Ang kanyang kapatid na lalaki, isang pulis, ay naghatid ng mga supply sa mga sundalo, habang si Alexander, kanyang asawa at dating mamamahayag, ay sumali kaagad sa militar. Nagkakilala sina Tatiana at Alexander sa isang grupo ng mga mahilig sa kotse. Pareho silang hiwalay at may mga anak na babae mula sa dati nilang kasal. Mabilis silang naging malapit, ngunit nang dumating ang mga Ruso, nagtapos ng malupit ang kanilang nakakaantig na kwento. Habang papalapit ang mga kalaban, iniutos ng pamahalaang Ukranyano ang paglikas sa airpin. Nagmadali si Tatiana na mag-empake ng mga gamit para sa sarili at sa mga bata, habang niyakap siya ng huling beses ni Alexander at sinabi, "Ang tungkulin ko ay iligtas ang ating lungsod. Ang iyon naman ay iligtas ang ating mga anak." Iyon na ang huling pagkakataon na makikita niya ito. Sumakay sila ng kanyang mga anak na babae sa mga tren ng paglikas papuntang kanlurang Ukraine bago sila tinulungan ng kaibigan na makalipat sa Espanya. Araw-araw tumatawag ang kanyang asawa noong una, pero kalaunan ay tumigil na ang tawag. At hindi nagtagal ay natanggap ni Tatiana ang balita na napatay na si Alexander. Kinabukasan, ipinaalam sa kanya ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Hindi nagtagal, napilitan ng mga tropang Ukranyano ang mga Ruso na umatras at umalis sa mga suburb ng Kiev. At nagpasya si Tatiana na umuwi, iniwan ang kanyang mga anak na babae sa kaligtasan ng Espanya. Nais niyang tumulong sa abot ng kanyang makakaya para sa bansa at kababayan. Naging tagapagsulong siya upang tulungan ang mga nawalan ng mahal sa buhay na makatanggap ng benepisyo at suporta mula sa gobyerno. Kumuha rin siya ng aktibong papel sa pagdadala ng mga supply sa mga tropang nasa unahan. Habang ginagawa niya ang lahat ng ito, nahihirapan pa rin siyang tanggapin ang matinding pagkawalang naranasan niya. Dumadaan siya sa napakahirap na panahon. Habang lumilipas ang panahon, nagsimulang muling dagdagan ng mga Ruso ang presyon sa Kyiv at mga kalapit na lugar. Nagsimulang gumamit ang bansa ng mga drone ng mas madalas at mas mabagsik. Una ay ilang dosena at kalaunan ay daan-daan na ang ipinapadala patungo sa lungsod upang tamaan ang mga gusaling tirahan, ospital, paaralan at mga sibilyan. Sa gitna ng tumitinding pag-atake, pinalakas ng Ukraine ang kanilang depensa sa abot ng kanilang makakaya. Ang Bucha Territorial Defense, halimbawa, ay nagpasya na magtatag ng isang unit ng air defense na binubuo ng mga lokal na tao na handang maglaan ng kanilang libreng oras upang magbantay sa kalangitan at pabagsakin ang mga drone. Nakita ni Tatiana ang ad para sa unit habang nagsuscroll sa kanyang telepono. Kaya agad siyang nagpasyang sumali. Agad kong tinawagan ang numero, nagkaroon ng panayam at nakuha ang trabaho. Hindi lang siya ang nakakita. Sina Valentina at Ina ay nakita rin ang parehong patalastas at pareho silang sabik na makilahok. Ipinaliwanag ni Valentina, "Noon, umiiyak lang kami sa bahay. Ngayon, may mga kasanayan na kaming humawak at bumaril ng baril. Siguro hindi pa namin alam kung paano pumatay ng kalaban, pero darating din yan. Ngayon, bahagi na ang 3 babae ng halos puro babae na unit na tinawag na mga mangkukulam ng Bucha. Batay sa badge na suot ng isa sa kanila na may mukhang mangkukulam na may hawak na mga sandata. May mga regular silang trabaho sa araw. At kabilang sa kanilang mga miyembro, ang isang ahente ng real estate, isang yaya, isang pastry chef, at isang manikurista, pati na rin ang ilang mga doktor at guro. Pero sa gabi, nagsusuot ng unipormeng pandigma ang mga babae, sinusuot ang helmet at bota, at nilalagyan ng bala ang kanilang mga rifle. Iniiwan nila ang kaligtasan ng kanilang mga tahanan at lumalabas sa dilim, pumupwesto sa mga gubat sa paligid ng Kyiv, armado at handang lumaban sa mga Ruso. Magkakatabi silang nagmamasid sa kalangitan, nakikinig sa kakaibang ugong ng paparating na mga drone. Kapag may nakita sila, nagpapaputok sila para mapabagsak ang pinakamaraming Russian Shahids at iba pang mga drone na kaya nila. Bawat isa na napabagsak ay tagumpay para sa mga mangkukulam. Isa na namang drone ang nabawas na sana'y pwedeng sumabog sa isang bahay, pumatay o sumugat sa ilan nilang kapitbahay, o sumira sa mga infrastruktura tulad ng ospital at mga istasyon ng enerhiya. Karamihan sa mga babaeng ito ay kulang sa pagsasanay militar. Marami sa kanila ay hindi pa nakahawak ng baril bago ang digmaan. Ang ilan ay nasa gitnang edad at malayo sa pinakamataas na antas ng pisikal na kalakasan at kondisyon na inaasahan mo sa isang sundalo.
Pero hindi sila nagrereklamo. Araw-araw, gabi-gabi, isinusuot nila ang kanilang mga bota upang magligtas ng buhay at protektahan ang kanilang lupain. Pinagsasabay nila ang tungkulin sa pagpapatumba ng drone sa mga responsibilidad sa pamilya at trabaho. Gaya ng sabi ni Valentina, na ngayon ay kilala na rin sa tawag na Valkyrie. Ako'y 51 taong gulang. 100 kilo ang timbang ko. Hindi ako makatakbo. Inakala kong paaalisin nila ako, pero tinanggap nila ako. Kaya ko ang trabahong ito. Mabigat ang kagamitan, pero kaya namin. Sumasang-ayon si Ina, na ngayon ay kilala na bilang call sign Cherry. Nakakatakot. Oo, pero ganun din naman ang manganak. At nagawa ko pa iyon ng 3 beses. Ibinahagi rin ni Ina na minsan kailangan niyang magmadali matapos magpabagsak ng mga drone sa gubat para makapagturo ng math sa kanyang estudyante. Tinatago ko ang mga damit at takong ko sa kotse. Naglalagay ako ng lipstick, nagtuturo, tapos balik ulit sa kotse. Nagmadaling magpalit ako sa kanto at umalis. Wala na ang mga lalaki pero nandito pa rin kami. Ano ba ang hindi kaya ng mga babaeng Ukranyano? Kaya naming gawin ang lahat. Kailangan ding magkasya ng mga babae sa pinakapangunahing kagamitan lang. Ang pinakamaganda at pinakabagong sandata ay para sa mga tropa sa unahan. Ang natitira para sa mga mangkukulam ay mga Maxim machine gun mula 1930 dekada at mga kahon ng bala na may tatak ng pulang bituin ng Soviet. Sobrang luma ng mga baril kaya si Sergey, ang nag-iisang lalaki sa grupo, ang inatasang magbuhos ng tubig sa mga ito habang nagpapaputok para hindi sila mag-overheat. Pero ang unit, tulad ng buong Ukraine, ay ginawa ang lahat ng makakaya gamit ang mga kagamitang mayroon sila. Nahaharap ito sa matinding pagsubok, pero patuloy na nilalampasan ang mga hadlang at marami na itong napatunayang nawasak na mga drone. Ang mga kasali rin ay lalong nagiging bihasa sa bawat lumilipas na linggo. Kadalasan tuwing weekend, pumupunta sila upang sumali sa iba't ibang military training exercises. Mula sa pagsugod sa mga gusali hanggang sa pagpapahusay ng kanilang pagbaril sa firing range. Unti-unti, nakakakuha sila ng mahahalagang kasanayan sa militar na makatutulong hindi lang sa kanilang buhay, kundi pati sa buhay ng kapwa Ukranyano sa hinaharap. Siyempre, malabong makaranas sila ng matinding labanan sa harapan. Pero mahalaga ang ginagampanan nilang papel sa pagtatanggol ng kanilang bansa mula sa loob. Di tulad ng karamihan sa kanyang mga tropa, ang commander ng unit ay lalaki, si Colonel Andrei Volati. Si Volati ay nagkaroon ng karanasan sa harapan. Nakipaglaban sa silangang Donbas, na isa sa mga pinakamainit na lugar ng labanan mula nang magsimula ang pananakop. At kahit bago pa man iyon, inilarawan niya ang mga eksena doon na parang walang tigil na paputok at hindi na bago sa kanya ang mamuno. Dating namumuno siya sa mahigit 200 katao na namamahala ng iba't ibang mobile air defense units sa Bucha at nagsasagawa ng gabi-gabing pagpapatrolya nang baguhin ng Ukraine ang batas sa mobilisasyon para mapalakas ang hanay nito. Marami sa mga tauhan ng koronel na dati ay hindi kwalipikado na magsilbi sa unahan dahil sa mga issue sa kalusugan o pisikal na kondisyon ay bigla na lang ipinadala palayo, paliwanag ni Volati. Mga 70% ng aking mga tauhan ay napunta sa hubo at ang natitirang 10% ay nagtago, nagkanya-kanyang takbo na parang mga daga. Halos wala nang natira sa amin. Puro mga lalaking putol ang paa o kulang ang bungo. Sa puntong iyon, may pagpipilian siya. Maaari niyang punan ang kanyang hanay ng mga lalaking mas bata sa edad ng mobilisasyon, marahil pati mga teenager, o kaya naman ay kumuha ng mga babae. Pinili niya ang huli. Sa una, parang biro lang ito, kunin natin ang mga babae. Wala talagang gaanong tiwala sa kanila sa sandatahang lakas noon, pero talagang nagbago na iyon. Masaya si Coronel Volati na mamuno ng isang grupo na binubuo ng mga babae at ipinagmamalaki niya ang kanilang mga nagawa. Ito ay mga ganap na puwersa ng depensa ng Ukraine. At dahil sa mga babaeng ito ngayon, karamihan sa ating enerhiya, karamihan sa ating mga tahanan ay buo pa rin. At sa ngayon, mas kailangan pa kaysa dati ang mga mangkukulam ng Bucha. Dahil todo na ang Russia sa paggamit ng drone warfare nitong mga nakaraang linggo at buwan. Sa Hulyo pa lang, mahigit 6,000 drones ang pinakawalan papuntang Ukraine. Pinakamataas na bilang mula nang magsimula ang digmaan. Noong Hunyo, napakarami ring drones ang ginamit
kung saan may mga pag-atake na daan-daang Shahid at iba pang uri ng drone ang sabay-sabay na lumipad papuntang Kiev at iba pang lungsod ng Ukraine sa loob lang ng isang gabi. Dahil limitado ang kagamitan nila, kakaunti lang ang kayang pabagsakin ng mga mangkukulam. Ngunit malaking tulong pa rin ang bawat isa. Lalo na ngayong mas dumadami ang hamon sa depensa ng himpapawid ng Ukraine, malaking tulong din ito sa moral ng mga tao. Naririnig ng mga Ukrainian sa buong bansa at maging sa labas nito ang mga kwento ng mga unit tulad ng mga mangkukulam ng Bucha at nabigyan sila ng pag-asa dahil alam nilang ang mga tao, anuman ang edad at kasarian, ay tumatayo, kumukuha ng armas at ginagawa ang lahat upang mapanatiling ligtas ang bansa. Habang pinapalakas ni Vladimir Putin at ng mga Ruso ang kanilang opensiba ngayong tag-init para sirain ang determinasyon at moral ng Ukraine, patuloy silang nilalabanan ng mga witches. Ang mga kilos nila, kagaya ng sa kanilang mga kababayan, ay nagpapatunay na ang Ukraine ay hindi sumusuko, hindi nagpapatalo at hindi bumibigay kahit anuman ang gawin ng Russia laban sa kanila. Nanatili itong matatag at matibay kahit pa sa harap ng matinding pagsubok. Sa kabilang banda, maraming kababaihan ang nagsabi na ang pagsali sa Witches of Bucha ay nagdulot sa kanila ng bagong pag-asa sa buhay. Marami ang nakaramdam na nawala sa kanila ang isang layunin at halaga nang magsimula ang digmaan. Marami, na maiintindihan naman, ang patuloy na nahihirapan dahil sa trauma ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Ang ilan ay nawalan ng mga asawa, kapatid na lalaki at mga anak na lalaki, pati na rin ng iba pang mga kaibigan at kamag-anak. Gaya ng ipinaliwanag ni Valentina, naaalala ko ang pananakop, naaalala ko ang takot, naaalala ko ang sigaw ng sarili kong anak, naaalala ko ang mga bangkay habang kami ay tumatakas. Sa mga babaeng katulad niya, napakalaki ng naitulong ng unit para mabago ang kanilang buhay. Nagbago na ang buhay at nagkawatak-watak ang mga plano, ngunit nandito ako para tumulong mapabilis ang pagtatapos ng digmaan. Ayon sa mga babae rito, hindi ito matatapos kung wala sila. Para kay Tetiana, samantala, tinulungan siya ng mga mangkukulam na makaalis mula sa hindi maipaliwanag na kalungkutan at pagkawala. Iniahon siya mula sa kailaliman ng kawalang pag-asa at binago siya bilang isang aktibong kasapi sa pagtatanggol ng Ukraine. Sabi nga niya, ang unit na ito ang aming gamot, dagdag pa niya. Kasama ang mga babae ko, buhay na buhay ako. Si Anya, 50 taong gulang na miyembro ng grupo, ay nagpahayag ng katulad na damdamin sa isang panayam sa British Broadcasting Corporation. Sa ilalim ng okupasyon, naramdaman ko ang ganap na kawalang kabuluhan ng aking pag-iral. Wala akong naitulong at hindi ko kayang ipagtanggol ang sarili. Gusto kong matutong gumamit ng mga armas para kahit papaano ay maging kapaki-pakinabang ako. Isa pa, na nagngangalang Olena, ay sumasang-ayon. Ayokong magtago lang sa silong. Gusto kong sumali at tumulong. Gusto kong makatulog ng mahimbing ang pamilya at mga anak ko. Isang babaeng di nagpakilala, naalala ang pagtatago nila ng mga anak nang papalapit ang puwersang Russia. Napilitan silang maghintay ng walang magawa at mag-alala kung kailan sila matatagpuan ng mga sundalo at ano ang mangyayari sa kanyang mga anak. Ngayon, sa wakas, pakiramdam niya ay may kapangyarihan na siya. Malaking tulong talaga ang pagpunta rito dahil hindi na ako uupo bilang isang biktima at matatakot ng sobra. At tulad ng maraming unit ng militar, mapalalaki man, babae, o halo ng dalawa, ang mga mangkukulam ng Bucha ay may matibay na samahan. Marami sa kanila ay matatalik na magkaibigan at patuloy na nag-uusap kahit sa mga araw na hindi sila nangangaso ng mga drone. Itinuturing ni Tetiana ang kanyang mga kapwa mangkukulam bilang pangalawang pamilya. Madalas silang magkita-kita sa sinehan, cafe at restaurant para kumain at uminom. Kapag may problema ang isang mangkukulam, nagtutulungan ang buong grupo para matulungan siya. Nasira ang kotse ko kamakalian. Isa sa mga kapatid ko ay ibinigay sa akin ang kanyang kotse para gamitin hanggat kailangan ko. Ilang linggo ko na itong minamaneho ngayon. Napaka-proud din ng mga pamilya ng mga babae sa kanilang mga kamag-anak na babae, gaya ng ipinaliwanag ni Ina. Proud din ang mga anak naming lalaki. Ipinagmamalaki nila kami sa mga kaibigan nila. Ang mga mangkukulam ng Bucha ay kabilang sa mga babaeng mandirigmang lumalaban sa Russia. Mas maaga ngayong taon, binuksan ng Ukraine ang recruitment para sa bagong all-female na unit ng drone na tinawag na Harpies. Ang unit ay magiging bahagi ng mga puwersa ng drone system ng Ukraine, kabilang ang mga lalaki sa mga support role, ngunit ang mga babae ang gaganap bilang mga piloto ng drone. Ang mga matatanggap sa Harpies ay sasailalim muna sa 45 araw ng basic training.
Kasunod ang 30 araw pa ng espesyal na pagsasanay bago sila ipadala sa misyon. Gamit ang first-person view, tina-target ng mga drone ang mga unmanned aerial vehicle, mga robotic platform sa lupa, at mga heavy bomber upang malasahan ng Russia ang sarili nitong drone na sandata. Habang pinabagsak ng mga Witches ang mga drone ng Russia, maglulunsad naman ang mga Harpies ng mga sariling atake sa kalawang hukbo sa himpapawid. Pinakamagandang sinabi ni Ina, "Tingnan mo kami ngayon, hindi na kami ang hinahabol, kundi kami na ang mga mangangaso." Ngayon, matuto pa tungkol sa mga kamakailang tagumpay ng Ukraine sa himpapawid sa aming bagong video na nagpapaliwanag kung paano matagumpay na nawasak ng mga armadong puwersa ng Ukraine ang maraming Russian radar planes at istasyon, kaya napilitan ang kalaban na gumalaw ng bulag sa mahahalagang bahagi ng front lines. Panoorin ang video para malaman kung paano ginagamit ng Ukraine ang United States made bombs sa Soviet-made jets para pinsalain ang logistics ng Russia. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe din sa aming pinagkakatiwalaang channel kung hindi mo pa nagagawa, para manatili kang may alam at updated sa lahat ng mahahalagang balita at kaganapan mula sa Ukraine at iba pang lugar.